Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga ka-Kimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, nais ko munang basahin ko itong mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update natin. Unahin nating pag-usapan or basahin ang tungkol dito sa naging komento ni Ginang Eliza Lim. Sabi niya, "Thank you, Ms. Dries, for always defending our beloved Chinita Princess. Kahit sino pang Poncio Pilato na i-compare nila kay Kim, wali pa rin kay Kim dahil si Kim ang pinakasikat. She's beautiful inside and out, multi-talented, smart, and very down-to-earth. She is incomparable." Yes po, Ginang Eliza Lim. Hindi natin pababayaan si Chinita Princess. Hanggat maaari, hanggat pwede, hanggat kaya nating depensahan si Kim sa mga bashers na yan, gagawin po natin. Kasi lagi pong ginagawa nila, kino-compare nila si Kim kay Marian, kay Catherine Bernardo, kay Chubby, at kung kani-kanino pa nga mga kakimpaw. So parang nakakasawa na din po, 'di ba? At ang worst pa doon, hindi lang nila kino-compare kundi pinagsasalitaan pa po si Kim Chu ng mga masasakit na salita na hindi po talaga katanggap-tanggap. Na kahit sino makakabasa noon, talagang manggagalaiti po at hindi nyo maiiwasan na sagutin yung mga pababatikos na yun kay Chinita Princess. Agree po ako sa inyo na multi-talented, smart, very down-to-earth si Chinita Princess, and she is incomparable. 'Di ba mga kakimpaw? Kaya naman siya iminahal po ng marami kasi sobrang down-to-earth niya, very talented, and talagang yung 101% niya po na talent pinapakita at binibigito doon niya every time na may mga project po siya. Kasi gusto niya po na syempre matuwa at masatisfy yung mga fans. Tayo yon mga kakimpaw. Kaya hindi po pwede na depensahan natin si Kim. Samantalang ang next comment naman po ay mula kay Rosemary Diano. Sabi niya, kino-compare kay Catherine Bernardo, Marian Rivera, Maha Salvador, Piang Smith, Chubby Irata, yung mga fans ni Marian nagalit kasi bago daw maging primetime queen si Kim, gagawa daw muna ng maraming teleserye. Taga saan ba tong bashers na to? Hindi ba niya alam ang daming nagawang teleserye ni Kim? Paglabas pa lang niya sa PBB year 2006, ay may teleserye na sila ni Gerald. Yes po. Tama po kayo dyan, Rosemary Diano. Ang dami-daming teleseryeng nagawa at project ni Chinita Princess. Siguro, itong bashers na to, parang hindi siya updated. Outdated siya mga kimpo kasi hindi niya po alam kung ano ang background ni Chinita Princess. Natalo nga, di ba, ng linlang yung sinasabi po nila mga kakimpaw na hindi daw matatalo ni Kim Chu. Talong-talo nga kasi ang laki ng ratings ng linlang. Tapos ang tinapat ay yung kanino? Yung kay Marian Rivera ba yun? Correct me if I'm wrong. Pero ayun, panalo pa rin po ang linlang. Kaya bago sila magmataas sana, i-sure muna nila para hindi po nakakahiya, 'di ba? But anyway, hayaan na po natin yan mga kakimpaw. Ang mahalaga dito mga kakimpaw ay hindi natin pinapabayaan si Chinita Princess laban sa mga bashers na yan dahil talagang ipagtatanggol po natin yan. So maraming salamat sa komento po ninyo. God bless at mabuhay po kayong lahat. So ito na nga, simulan na po natin ang ating balitaan. Simulan natin dito sa post ni Paolo Abilino kahapon ata to, no? Para po ito sa Salon Pass. So naglagay si Paolo ng picture niya dyan na kung saan pinapromote niya nga po ang Salon Pass. Sabi niya, when it comes to intensity daw mga kakimpaw, Paolo Abilino trusts the stronger formula of methyl salicylate menthol Salon Pass pain relief patch. This is not just any patch daw. It's stronger than your regular Salon Pass patch. Provide you with long-lasting relief for up to 12 hours daw po. And target stubborn neck, back, and shoulder pain. Ayan mga kakimpaw ha. Kung meron po kayong mga sakit-sakit sa katawan, ito po ang inyong bilhin at gamitin
walang iba kundi ang ini-endorso ni Paolo na Salon Pass. Samantalang si Chinita Princess naman, nilabas po ang kanyang video na kung saan pakagising niya pa lang, coffee is life talaga. Tapos, yung routine niya na kung saan nag-workout siya kasama po si Paolo Avellino syempre. Pero hindi po pinakita dito sa video na to. So, nakita natin yung mga workout ni Kim Chu. And habang ginagawa niya po ang pag-workout, tawang-tawa si Chinita Princess na parang nilalaro siya ni Paolo Avellino dito. Ayan po yung ngiti niya mga kakimpaw. Talagang hinaharad siya ni Paolo Avellino. So, ang saya lang po ng bonding ni Kim and Paolo, di ba? Nakapag-exercise na sila. At the same time, nakakapag-bonding na din po mga kakimpaw. Nakakatuwa lang, di ba? Dahil yung sinusuportahan nating tambalan po, ang ganda ng samahan nila, ang ganda ng relationship nila. Kaya naman, ang daming naiinggit sa kanila at ang daming naninira. Yun yung gusto nilang pabagsakin, yun yung gusto nilang sirain. Yung napakagandang samahan po ni Kim and Paolo Avellino. Paano ba naman kasi hindi nag-workout doon sa isa nilang iniidolo? 'Di ba? Kaya nung napunta kay Chinita Princess, gano'n na lamang po sila galit at kaasar, no? At kaya ginagawa po nila itong paninirang to kay Kim and syempre kay Paolo. As if naman na magtatagumpay sila, hindi po yan mangyayari. Samantalang mayroon akong nabasa mga kakimpaw mula po ito sa isa sa mga Kimpaw fans natin na kung saan nabasa ko lang ito sa post. Sa post po ito ng isa sa mga Kimpaw page. Sabi po ng isa dito, may balita sa TV na dinala daw si Kim sa Tarlac na magandang place doon dahil sa second anniversary daw. Kailan ba yung second anniversary ni Kim and Paolo Avellino, mga kakimpaw? So, parang hindi ako updated sa date na yan. Kailan ba yung second anniversary nila? Kasi, sabi dito, doon daw dinala di umano si Kim sa Tarlac sa magandang place doon. So, saan kaya yun, Sa isa sa mga restaurant kaya yun na sikat dyan sa Tarlac or sa Baguio? Kasi ang Baguio, malapit na yan. Yung Tarlac, malapit na sa Baguio. At place po yan ni Paolo Avellino. Kaya hindi malabo nga na totoo po itong nabasa natin. Tapos rekta na sila sa Baguio. 'Di ba? Pinakilala na ulit doon sa kanyang pamilya and syempre sa kanyang mga relatives. Kaya po pala yung kapatid ni Paolo Avellino na nakita doon sa sinihan sa Baguio ata yun, ay kilig na kilig daw kay Kim and Paolo. Hindi maipinta yung kilig niya mga kakimpaw Talagang all out support din siya sa tambalang Kimpaw and syempre sa relationship na mayroon po si Paolo and Chinita Princess. Kasi alam nyo, hindi yan ganyan kikiligin mga kakimpaw kung wala silang interaction ni Chinita Princess to each other, di ba? Tapos sabi na parang ibibigay na lamang daw kay Chinita Princess kung sino daw ang mauna doon sa Baguio. Meron kasing isang fan na ibigay daw kay Chinita Princess. May pinigay isang fan tapos sabi po ng kapatid ni Paolo na ibibigay na lang kung sino daw ang mauna. So, ibig sabihin, si Chinita Princess and Paolo talagang labas-pasok na dyan sa Baguio. So, anong say nyo dito mga kakimpaw? Kinilig na naman ba ang lahat? Please comment down below.